Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. And welcome back dito po sa ating SHS para po syempre sa unang linggo sa buwan ng Hulyo. Ano man po ang nagaganap sa araw na ito, may birthday o kung ano paman, abay lahat po na iyan ay welcome dito sa ating segment. Katulad na lamang na parang kwentong barkadahan ang tema ng Subscribers Hilakbot Stories, mga kwento, mga tunay na kwentong ibinahagi sa atin mula sa sindakstories2008@gmail.com at live po. Hello sa lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikinig at lalong-lalo na mapa-silent listeners, regular listeners natin o kaya ang mga channel members. Thank you, maraming salamat sa inyo at tape as live po ito at inyo nakikita pati script, pati po yung software natin mula kina Jay ng Cebu, kay Rog at kay Jai ang mga tampok nating istorya ngayong gabing ito. Dito syempre sa Subscribers Hilakbot Stories. Umpisahan natin kay Jay ng Cebu at sabi niya, avid listener na po ako sa inyo since 2024 at siya lamang daw, tayo daw ibig ko sabihin, ang nakapagpapawala ng antok daw niya sa opisina. May part 1 and part 2 ang kanyang kwento at umpisahan natin sa unang bahagi ng kanyang kwento. Nagsimula po ang kwentong ito noong high school pa lamang ako. Noon po kasi ay palagi kaming iniiwan ng mga parents ko sa aking lola at ang bahay na tinitirhan nila ay pagmamay-ari ng kanyang pamangkin. Ang bahay po na ito ay two-story. Sorry, nabisaya lang dong sorry na ha. Ayan, sabi niya two-story ang house daw na ito with 3 bedrooms sa taas habang meron naman daw pong isa sa baba. Malaki ang bahay na iyon at ang ino-occupy lamang po ng lola at lolo ko kasama si auntie at pinsan ay yung kwarto lamang sa baba. Tuwing doon po ako natutulog, ewan pero hindi ko po talaga alam kung bakit hindi ako mapakali. Yung feel ko kasi doon, Sir Red, ay para bang merong nagmamasid sa amin. Pero dahil bata pa lamang po ako noon, hindi ko na lang pinapansin. Hanggang sa isang araw, nakatulog po ako bandang 1:00 ng hapon sa kwarto. Bigla na lamang po akong nanaginip at sa panaginip kong iyon, nasa ibang panaginip din po ako. Sabi niya ha, bigla siya nanaginip at sa panaginip na iyon ay nasa ibang panaginip din daw siya. So bale, parang times 3 or times 4 daw na panaginip yung nangyari sa kanya. Ang laman po ng panaginip ko doon ay yung nakita ko ang isang white lady sa bandang gilid ko po habang may black lady naman sa may gawing ulunan ko. Sobrang takot talaga ang idinulot po noon sa akin at hindi ko nga po alam kung paano ko gigisingin ang sarili until I started to pray. Ilang minuto lamang po, siguro yun, nang nagising ako ng basang-basa ng pawis at napaiyak na rin. Simula po noon ay nag-iba na ang aking pakiramdam at doon ay napagtanto ko na parang naging half open ang third eye ko. Diretso tayo sa nakikita ninyo, it's part 2 ng kanyang kwento. Bumabiyahe po kami from Toledo City to Talisay City pero mas nais po namin na doon dumaan sa Toledo City to Talisay City Diversion Road. Itong daanan na ito ay mabundok at talagang mapuno. Masasabi ko na hindi pa po talaga fully developed yung daan at doon nga namin na-experience ang kakaibang karanasan na to. So habang binabaybay na po namin ang daan, meron po akong nakitang lalaki sa gilid ng kalsada.
naka all white or parang pag-gray po yung kulay niya at na-shock talaga ako nang makita ko na biglang tumalon yung lalaki doon po sa may bangin. Sinabi ko po ito sa lola ko at ang sabi lamang ni lola ay magdasal lang daw po ako dahil hindi daw po tao ang nakita kong iyon. Maraming salamat sa ibinahaging kwento sa atin ni Rog. Ay sorry, hindi si Rog. Second story natin. Si Jay ng Cebu. At kung sakali sa lahat naman nakikinig sa atin mga riders na nakikinig ng podcast o kaya syempre dito sa ating YT channel, kung sakaling mga tiga dyan sa nabanggit na lugar nitong diversion road daw na ito, kayo din ba meron din kayong same na karanasan dito po sa katulad dito sa ating first sender? Why not isend nyo na rin po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Ayan, once again maraming salamat sa lahat ng mga naparirito na naman at nangungulit sa ating live chat kung meron man o wala o kaya naman yung mga nakikinig, nanonood sa atin sa Team Replay. Maraming salamat. Taped as live po ang ginagawa na natin sa SHS. Tamang kwentuhan. Ang gusto ko lamang po dyan ay makinig kayo sa mga tampok nating kwento at sabihin niyo sa akin via comment section kung alin sa tatlong ito ang naghatid sa inyo ng hilakbot. Nakikita sign language. Ayan. Pabati na rin natin. Siyempre patiktik din daw po lahat ng mga channel members from Team Tiktik, Zombie, Team Aswang, and Team Red Zone. Salamat po. Second story ay galing kay Rog at this happened around 2016. 5 years old ang kapatid ko noon at bilang panganay, syempre ako ang nagbabantay sa kanya kapag wala po ang aking mga magulang, lalo sina mama. Kumbaga, #responsible ate daw siya. So, ang tagal na nito pero naisipan kong i-share kasi naaaliw po ako sa live stream kanina. Ayan. Summer vacation noon, kaya kapag weekdays, naiiwan kaming dalawa sa bahay ng kapatid ko kapag nagtatrabaho ang mga parents namin. May pagkaisip bata po ako nung nangyari ito. Kaya hindi pa po ako ganoon karesponsable. So every time na papatulugin ko ang kapatid ko sa tanghali, binibigyan ko lamang siya ng gatas tapos ako yung matutulog. Responsible kang nilagyan ko lang ng unan, lalagyan lang daw niya ng unan ng bawat kanto para sure na hindi mahulog ang kanyang bunsong kapatid dahil mahirap na. So this one particular day, busy akong nanonood ng anime nung narinig kong ang lakas ng agos ng gripo sa tubig. Ay sorry. Agos Agos ng gripo sa CR. Ayan. Red, ano nangyayari sa'yo? Hampasin to ng mic eh. Hampasin nyo nga ako, gisingin nyo nga ako, parang ano ba yan? Makikita nyo naman po sa ating Taped as Live, it's 8:41 p.m. and May 20, 2026 nang atin po itong nire-record. Ayan. Sabi niya, ulitin ko lang para mas malinaw. Parang naalala ko tuloy si Ed Caluag. Basta ang tubig, parang may ganun siyang meme, di ba? Pero shout out kay Sir Ed. Ay marami ako natutunan sa kanya this past few weeks dahil nakasama tayo doon sa mga discussion nila online. But anyway, eto na nga. Nanonood siya, busy siyang nanonood ng anime nang narinig daw niya yung lakas ng agos ng gripo sa CR. Yun bang lagaslas siguro ito dahil sa water pressure. So, pinabayaan ko lang at nilaksan ko pa yung volume ng earphones ko para hindi ko na lang madinig yung agos. Iniisip ko kasi na baka bumalik na yung tubig. Kaya kapag summer dito po sa Palawan, sorry pero hirap talaga daw sa tubig. Kaya hinahayaan ko na lamang munang umagos para nang sa ganun ay mapuno din ang balde. So papatayin ko na lang pagkatapos ng isang episode kako. Ang kaso, wala pa pong 3 minuto, nakita ko yung kapatid ko na tumatakbo sa sala na basang-basa ang buong katawan.
So syempre nataranta ako kasi kapag nadulas pa siya, ako ang malilintikan sa nanay ko. Kaya naman agad kong ipinos ang pinapanood ko at lumabas ng kwarto ko para habulin siya. Pagalit ko pang tinatawag ang pangalan ng kapatid ko noon habang naglalakad at sinesermonan siya dahil sa nadadaan ng tubig na nagkalat po sa sahig. So nang maabutan, hinawakan ko ang balikat niya para maiharap siya sa akin pero tumatawa itong tumatakbo papaakyat ng hagdan. Dito na ako naimbierna at tumakbo para mapigilan siya dahil malamang sa malamang kapag nahulog siya, tiyak na malilintikan talaga ako. So ngayon, bago makaakyat sa hagdan, madadaanan muna kasi ang kwarto ni na mama at papa kasama ang kapatid ko since bata pa nga siya. Nakabukas ang pinto nun kaya kitang-kita ko ang loob ng kwarto at parang nga akong nag-a-ice bucket challenge sa sobrang panlalamig ng katawan ko. Tandang-tanda ko ang pakiramdam na iyon dahil sobrang panlalamig ng katawan ko. Tandang-tanda ko ang pakiramdam dahil magpasa hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. So bigla ay bumigat ang aking ulo at lahat halos yata ng balahibo ko, lalo na sa batok ay nagsipagtindigan dahil sa hindi maipaliwanag na takot. So nandun sa kama ang kapatid ko. Ang sarap ng tulog niya habang ang beberon na ibinigay ko sa kanya ay nabagsak sa gilid ng ulo niya. Ilang minuto akong nanigas sa kinatatayuan ko. Legit na hindi ako makagalaw sa sobra kong hilakbot. Gusto kong umalis at tumakbo doon sa kapatid ko pero hindi ko siya magawa. Parang ang napako na ang aking mga paa at hindi ko na ito maihakbang. Paano ba naman kasi ay rinig ko pa rin ang matining na tawa at ang yabag ng maliit na paang tumatakbo sa taas. Nang sa wakas ay nakabawi na ako. Mabilis pa sa 4:00 akong tumakbo papasok sa kwarto ni na mama at malakas na isinarado ang pintuan para dali-daling ma-lock. Umupo ako sa tabi ng kapatid ko at binalot na lamang ang sarili ko sa kumot. So habang pilit kong pinakakalma ang sarili, napaisip ako na kung natutulog na mahimbing ang aking kapatid all this time sa kwarto, sino ang batang kamukang-kamuka ng kapatid kung nahawakan ko sa balikat at patawa-tawang tumatakbo sa taas? Sa sobrang aliw ko nga sa anime na pinapanood ay nawala sa isip ko na pinatutulog ko nga pala ang kapatid ko nung tanghali. Nanggaling po ako sa isang relihiyosong pamilya, kaya naman hindi ako nahirapang maghanap ng Biblia. Kumuha ako ng 3 at ibinuklat ang mga iyon sa isang verse. Yung isa ay inilagay ko sa ulunan ng kapatid ko habang yung isa ay sa tabi ko at ang isa naman ay nasa aming paa ng dalawa. Napadasal talaga ako ng mataimtim dahil hindi pa rin nawawala ang pagtawa na nanggagaling sa taas na akala mo ay nang aasar. Mga ilang minuto pa ang nagdaan bago tuluyang tumahimik ang paligid pero syempre hindi ko na nagawang lumabas ng kwarto hanggat hindi nagigising ang kapatid ko dahil sa sobrang takot. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na ako pumayag na magbantay sa kapatid ko dahil nawindang ang buong pagkatao ko sa nangyari. Kaya naman napilitang kumuha ng katulong o kasambahay si mama kahit na hindi naman siya naniniwala sa ikwento ko. Sabi niya'y nagpapalusot lang daw ako dahil tamad akong magbantay sa kapatid ko. Oo nga, hindi mo pa aminin. Tamad ka lang. Anyway, sabi niya marami pa daw siyang ikikwento, may chika pa daw siya sa susunod naman daw yung iba.
Maraming salamat kay Rog ng Palawan. Ayan, parang hindi ito nalalayo guys doon sa kwento natin. Kung inyong matatandaan, we have this kwento na, ano ba yon? Gusto mo yung konyo? We have this kwento. Masyadong maarte. Yung parang ano tag dito, yung kwento ng Home Sweet Home. Ayan, nalimutan ko lang yung kaibigan nating writer, yung may akda nito. Pero si Just Arlo, ayan, sundan niyo siya sa Wattpad at alam ko sumusulat pa rin siya hanggang ngayon. Si Just Arlo, hello sa inyo kapatid na Arlo. Maraming salamat kung sakaling nanonood ka. Ayan, at kung sakali man, pwede bang usap ulit tayo? Baka meron ulit tayong pwedeng pag-collab na kwento, something like that. Pero yun nga, mabalik tayo doon. Parehong-pareho yung tema niya doon sa sinabi ko nga sa inyo guys na ano yun, yung Home Sweet Home. Parang ganun lang din ito sa mga naririnig din po natin ng mga kwento na kung saan meron yung parang may mumu sa ibabaw ng kama tapos hindi mo alam na yung nandun pala sa ibabaw ng kama ay isa na palang engkanto o nanggagaya o doppelganger or whatsoever. Tapos ang totoong pamangkin mo ay nandun sa ilalim ng kama, parang ganun. Diba? Parang ganun yung ine-expect ko rin kanina. But anyways, maraming salamat dito sa kwento ni Rog. At kung sakali man meron din kayo, for example, na ganito rin na klaseng experience, why not, at saka isa pa, yung si bago ko makalimutan, tamang-tama naman siya, relevant naman siya dito sa tema. Kung yung matatandaan yung kwento na, ang babysitter ni Ikoy, ayan, ito po mga kwentong ito, ay maaari po natin na syempre may mga revisions tayong gagawin at syempre makikipag-ugnayan tayo sa mga paborito nating writer para muling bigyan ng buhay po yung mga kwentong iyan at maisama natin yung kwentong ito ni Rog at yung iba pang mga parating mula po sa ating email sindakstories2008@gmail.com. Regular listeners, silent listeners at once again mga channel members, hello po sa inyo, approve, salamat and tuloy-tuloy lang hanggang sa pinakadulong bahagi ng ating kwentuhan. Ito namang third and last story ay galing naman kay Jai. Sabi niya, hello kasindak. Sabi niya, lagi akong nakikinig ng mga kwento ninyo. Kaya naisipan ko pong mag-ambag. First time kong mag-share ng ganitong story, kaya sana po ay magustuhan and this is a true experience. Sabi niya dito. Pero bago po yan, patiktik muna natin si Ma'am Akizet. Maraming salamat. Almost 2 years na po natin siya na channel member at ganoon na rin sa mga katulad din niya na almost 2 or 3 years na nating kasama dito sa Hilakbot. Maraming salamat. Thank you dahil na-appreciate niya itong maalikabok natin na setup na ito. Ganyan lang po tayo kapag nagre-record dito sa kwarto natin somewhere in Quezon City. Okay? Ito na. Si Jai naman po tayo. Sa kwento niya ay galing itong karanasang ito nung siya ay college student pa lamang. Hindi ko kasi alam pero lagi po akong hirap na matulog. Umaabot ako ng madaling araw at kung hindi naman, lagi akong nagigising ng 2:00 o 3:00. Araw-araw yan. Oo, araw-araw. Yung feeling na bigla na lang magmumulat ka ng mga mata for no reason. Kaya kadalasan kapag nagigising ako, hindi na ako bumabalik sa pagtulog. Isang madaling araw nang magising ako. Madilim pero maliwanag ang buwan. Wala pong kuryente. Hindi kasi ako nakakatulog kapag walang ilaw, pero sapat na yung liwanag ng buwan para makita ko ang paligid. Wala pa kasing kurtina yung bintana ko noon kaya tumatagos ang liwanag. Nakatitig lang ako noon sa buwan at sobrang laki niya. Ang liwaliwanag hanggang sa hindi ko malamang kadahilanan ay bigla na lamang po ako napatingin sa gilid ng aking kama. Medyo nagulat pa ako noon kasi may nakita po akong nakaupo. Sa tansya ko ay lalaki siya kung pagbabasehan ng bulto ng kanyang katawan. Pero kulay itim ang balat niya. Parang uling. Para po siyang anino. Hindi ko alam kung ano ang takbo ng utak ko noon pero hindi ako natakot. Oo. Opo.
May pagganon pa siya. Oo, hindi ako natakot sa kanya. Ang pakiramdam ko kasi noon ay safe pa ako kasi nandyan siya at nagbabantay sa akin. Kaya pumikit muli ako at balak ko na po sana na matulog ulit. Kaso, may narinig akong barya. Tila ba kalansing ng barya. Sa may bandang tenga ko iyon na naririnig ko siya. Mahina, malakas, papalakas ng papalakas. Hanggang sa pagmulat ko nga ay yung mukha niya nasa harap na ng mukha ko. Huh! Ganyan. So hindi ko alam kung itong kwento sa atin, itong last story natin mula po dito sa ating sender na si Jai ay parang hango nga sa based on true story pero inano niya nirehash niya in a way na parang magkakaroon ng ganun sa ganun ulit sa bandang dulo. Ganun parang panggulat ba. 'Di ba? Pero na-appreciate ko yung pagsulat niya ng ganito. Kaya maraming salamat, Jai. At kung sakali man meron ka pang idudugtong o meron ka pang mga ganitong klase mga istorya, why not syempre ilahad mo pa rin yan at sabihin pa rin, isend sa sindakstories2008@gmail.com. Ayan, doon sa ating mga channel members, maraming salamat. Kung gusto nyo magpatiktik o ma-shoutout sa isang episode po natin dito sa SHS, abangan nyo lang hanggang dulo kasi dito na lang po natin idadagdag. I-comment nyo na lamang po dyan sa isang, dito sa comment section sa baba ng videong ito at nang sa ganon kayo po ay syempre lahat-lahatin nyo na kung sino yung mga gusto nyo ipa-shoutout. Tapos abangan nyo na lang po lagi ang SHS segment, na lagi pong i-air na Sunday 9 p.m. So abangan nyo na lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Kung sakaling di pa rin ninyo naririnig ang inyong kwento, huwag kayong mag-alala, sisikapin natin ang lahat para mailagay po siya sa isang regular episode o dito sa ating SHS segment. At kung ano-ano pa man, syempre ipapaalala namin sa pamamagitan ng email ang status o update sa inyong mga kwento. Okay, huwag kayong magtatampo guys kasi ang hina ng kalaban. At ngayon pa lang po ulit ako nagbalik para po dito sa pagnanarrate na ito. Maraming salamat sa lahat. Mga kapwa o kaya kapatid natin sa horror community na nakikinig dito, maraming salamat. Tulungan nyo na lang po kami na i-share ang episode na ito para marami tayong maipakilala natin syempre ang Hilakbot sa kung kani-kanino. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay Solid HTV. Positive! Love you guys! Bye! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.